Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Muli na naman pong nagbabalik ang inyong lingkod, Hailey Commerce. Ngayon mga kaibigan ay may pag-uusapan ho tayo tungkol po sa subvendo. Ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-combine ng tamang pag-combine ng subvendo dun po sa main vendo ho natin. So gagamit ho tayo ng dalawang subvendo mga kaibigan sa araw na ito para makita ho ninyo yun pong actual na pag-combine ko po dun po sa main vendo ho natin. So, ipapakita ko sa inyo ano ang tamang proseso sa pag-combine ng pangalawang sub-vendo po natin mga kaibigan para magiging successful po yung pag-combine ho natin dun po sa main vendo ho natin. So, yung gagamitin natin ngayon na software mga kaibigan ay LPB. Dalawa lang po kasi yung aking ginagamit, LPB at saka Easy Wi-Fi. So, ngayon yung ating gagamitin ay LPB mga kaibigan. So sundan nyo po ang video hanggang matapos po mga kaibigan kasi sasabihin ko din po sa inyo yun pong mga problema ng subvendo kung ano po ang dapat solusyon o kung ano po yung dapat na ating gagawin para po ay meron ho tayong ideya kung ano yung dapat nating gagawin para masolusyonan yung pong problema ho natin sa subvendo ho natin mga kaibigan. Ginawa ko po ang video na ito parang step by step para makita nyo lahat kung ano po talaga yung actual na proseso para magiging successful po yung atin pong pag-combine, pag-config dun po sa main vendo ho natin. So ipapakita ko sa inyo kung paano po yung atin pong gagawin. So ngayon maibigan, meron ho tayong dalawang subvendo ngayon, subvendo 1 at saka subvendo 2. So i-combine natin sila. Siyempre una natin na isasaksak ito pong subvendo 1 bago po itong subvendo 2. I-on po natin mga kaibigan. So yan po mga kaibigan, naka-on ho yung pong subvendo 1 ho natin. So, i-check po muna natin yun pong portal po ng LPB. Titingnan ho natin kung ilang credit po meron tayo dun po sa atin pong admin panel ng LPB. So, tara. So, ito po mga kaibigan, yun pong manage coin slot dito po sa admin po or admin po ng LPB. Dito po yan makikita mga kaibigan sa manage multi-coin slot tapos manage coin slot. So, nakita ho ninyo, meron po tayong available 1 na credit. Dahil dalawa po yung atin pong gagamitin na sa vendo, syempre, magdadagdag ho tayo ng isa pang credit mga kaibigan. Ito pong 1 credit mga kaibigan na dito po sa yung nakikita ho natin ngayon, yan po ay kapag LPB po yung ating gagamitin, yan po ay free. So pag more than 1, ibig sabihin bibili ho tayo ng isa pang credit. So ituturo ko po sa inyo mga kaibigan kung paano po kung ano po yung kailangan ho natin para ho magkakaroon ho tayo ng isa pang credit para magiging dalawa po yan. So balik ho tayo sa maintenance, pupunta ho tayo sa maintenance. Ito po mga kaibigan. Tapos, ito pong machine ID, ito po yung atin pong ikakopy. Ayan. Kung saan po tayo bibili, ako po mga kaibigan na meron po akong benta. So, isi-send po ninyo yung machine ID doon po sa seller ho ninyo. Kung saan po kayo bibili ng isa pang credit. Okay? So, ngayon, isi-send ko po siya at titingnan natin kung magdadalawa ba yung credit mga kaibigan. So, tapos ko na po siyang malagyan ng isa pang credit mga kaibigan. So, magiging dalawa na po yun. So, yun po ang una po ninyong gagawin kapag po ay sobra po ng isa, yun pong subvendo na gagamitin ho ninyo. Kung 3 man or 4, dapat maglagay ho kayo ng mga credits. Kung 3, syempre, 3 din po ang dapat na credit ho natin. So, i-check ho natin mga kaibigan. Punta tayo ulit sa multi-coin slot. Multi-coin slot, tapos manage coin slot. Ayan, refresh lang ho natin mga kaibigan. So, ayan mga kaibigan, nakita ho ninyo, meron na po tayong available na to. Kasi dalawa po yung gagamitin ho natin. Okay? 2 credits na po yan mga kaibigan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano po tayo mag-combine nung pong pinakaunang subvendo ho natin. So, dahil dalawa na po yung credits mga kaibigan ng atin pong subvendo, unang-una, nasaksak na ho natin, nauna ho natin yung pong subvendo 1. So, isusunod ho natin yung subvendo 2. Pero sa ngayon, ipapakita ko po muna sa inyo kung paano po mag-combine ng subvendo dun po sa main vendor. Andun po yung piso wifi natin mga kaibigan. Okay? Pakapakita ko po sa inyo. So ngayon mga kaibigan, hanapin lamang ho natin ito pong LPB multi-coin slot. Dapat nag-appear po yan sa SSID ho natin. LPB multi-coin slot mga kaibigan. So i-click lamang po natin yan. I-click po natin yung LPB multi-coin slot. Tapos mag-pop up ho ito. Okay? Tapos yun pong configure wifi. I-click po natin yan. Yan po yung dapat i-click natin mga kaibigan. So makikita ho natin yan different SSID kasi meron po tayong mga routers ho dito at saka piso wifi. So hanapin po natin yung main po natin na atin pong gagamitin ngayon. So yung gagamitin ho natin ngayon mga kaibigan, ito pong Villa piso wifi. Ito po yung main natin pong gagamitin. Kung nakikita ho ninyo,
Meron pong 88%, 70%, yun pong mga 22%, 70% maibigan, malayo na po yan dito po sa akin pong kinaroroonan. Ito pong base ho natin. Tapos, dapat, ito po yung tandaan ho natin maibigan, 85% pataas, dapat nagko-combine ho tayo. Huwag po kayong magko-combine kapag 70 pababa po mga kaibigan. Kung meron man, may mga pagkakataon na okay lang, pero may mga pagkakataon din na nag-error po yung ating pong subvendo. Much better na 85% pataas po, okay? So ngayon, i-click ko po ito pong Villa Piso Wi-Fi kasi dyan po natin i-combine yun pong ating pong subvendo. So click lang man po yan. Tapos wag po ninyong lagyan, syempre, wag po ninyong lagyan ng password mga kaibigan. Tapos yung coin slot name, okay, so kung saan po natin siya ilalagay, halimbawa, ilalagay po dito is na kay Pedro. So Pedro, tindahan ni Pedro. Nilagay ko po siya sa tindahan ni Pedro, halimbawa lamang po mga kaibigan. Okay, tindahan ni Pedro. Tapos description, okay siguro insert coin, ayan. Ilalagay ko lang insert coin. Tindahan ni Pedro, insert coin, tapos wala na po kayong babaguhin po dyan. Click save. Pag click save, automatic, successfully bind to LP Piso Wi-Fi, dapat yan po yung mag-pop up. Ibig sabihin, na-combine na po siya sa main window natin. Pero, pupunta po muna tayo dun po sa atin pong main window. Ngayon maibigan is pupunta tayo again sa main window natin. Ito pong Villa Piso Wi-Fi. Kasi na-combine na po yung atin pong subvendo. Kung makita ho ninyo dyan maibigan, mawawala na po yung LPB multi-coin slot kasi nga na-combine na po siya sa main window natin. So balik ho tayo dito po sa main window maibigan. Ayan, kung nakikita ho ninyo, meron pa po siyang 2 credits kasi meron pa tayong gagawin nito mga kaibigan, okay? So, i-landscape lamang ho natin. Much better na i-landscape ho ninyo para makita ho ninyo yung gilid. So, status niya is disabled pa yan. So, 2 credits pa nang lagay dyan mga kaibigan ha. So, yung concept name, tindahan Pedro pala na yung nalagay natin. So, ang gagawin natin next mga kaibigan ay ganito naman po. Click plus kung ang gamit po ninyo ay cellphone. Kung computer din, mas maigi, or laptop. Sa actions, merong 3 dot dyan. Click lamang po yan. Tapos click edit. Tapos ibaba lamang po natin mga kaibigan. Okay? So, ang status niya po ay disable. Ibig sabihin, enable po natin yan. Click enable. Yung ginawa ko po mga kaibigan, i-click yung banda dyan. Tapos i-enable ho natin. Pagkatapos, scroll down, click edit. So, pag click edit ho natin, ibig sabihin, hihintayin lamang po natin mga kaibigan na yung status niya is mag-online po yan. Kasi na-combine na po siya, na-enable na po natin. Okay, wait lamang po natin saglit mga kaibigan. So kung nakita ho ninyo, yung credits po is available niya is 1 na lamang po kasi nagamit na po natin yung isa. So ang gagawin natin ngayon mga kaibigan is maghintay lamang po na ma-online po yan. I-refresh lamang po natin mga kaibigan again. Tapos check ulit natin. Kapag wala pa, okay lang yan. Insert coin, enable. So, refresh lamang po hanggang makita ho natin yung status na magiging online. So, ayan maibigan, nakita ho ninyo, online na po yung status ng atin pong subvendo 1. Ibig sabihin maibigan, successful ho tayo sa atin pong pag-combine dun po sa subvendo 1 ho natin. Titingnan natin maibigan yun pong ating portal. So, kung makikita ho ninyo sa portal ngayon, ayan maibigan, pag nag-click insert money ho tayo, kung makikita ho ninyo is 2 na po yan. So, yung subvendo 1, si tindahan Pedro, so yan po yung pinakauna na combine ho natin. So, itetest ho natin mga ibigan na mag-insert coin ho tayo. Ayun mga ibigan, 7 pesos po yung nilagay ho natin, nahulog ho natin. So, successful ho tayo. So, ang gagawin ho natin ngayon mga ibigan, gagawin ho nating 3 po dito yung nakalagay. Main vendo, tindahan ni Pedro, tapos tindahan ni Marites. Lagyan natin mga ibigan yung pangalawang sa vendo para magiging 3 na po dito, okay? So, dito naman po mga ibigan, makikita na po ninyo again, hindi po dalawang LPB multi-coin slot. Kasi nga na-combine na po yung isa. Dito naman po tayo sa pangalawa. So, hindi po, ang makikita lang humang ho natin dito, yun pong SSD ng ating main vendo at saka yung pong LPB multi-coin slot.
Pangalawang sa Vendo na po ito mga kaibigan. I-click again, ganun lamang po ating gagawin. I-click lamang po natin ito pong LPB multi-coin slot, tapos configure Wi-Fi. Okay, configure Wi-Fi. Ayan mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, piliin naman po natin ito pong Villa Piso Wi-Fi kung saan yun po yung base ho natin or main window. Click po yan. Mariregister na po dito sa baba. Tapos yun pong pangalan na atin pong paglagyan. Halimbawa, ilalagay ko mga kaibigan tindahan ni example, tindahan ni Marites. Ayan, yun yung makikita natin mag-ibigan. Tapos dito naman po is insert coin. Lagay lamang ho natin insert coin. Okay, so dahil dalawa na po yung atin pong ginagamit na sa Vendo mga kaibigan. So ito pong IP address na ito ay gagawin ho nating 2. Ayan. So gagawin nyo lamang po na 2 mga kaibigan. Tapos kung 3 na, gawin nyo lamang 3 hanggang kung ilan yung gagamitin ho natin. Sundan nyo lang po mga kaibigan yun po yung ating gagawin at gagalawin. So, na-change ho natin yung 1 to 2 kasi dalawa na pong sa Vendo yung ating gagamitin. So ngayon, click save lamang po mga kaibigan. Click save. Okay, ganun pa din. Dapat ito po yung mag-pop up. Successful po dapat. So mawawala na po yung pangalan ng LPB multi-coin slot dito mga kaibigan. Meron pa yan pero wala na po yan. So, babalik ho tayo dito sa Villa Piso Wi-Fi sa main Vendo ho natin. I-check ho natin ulit mga kaibigan. Ayan, connected ho tayo. Balik ho tayo dun sa admin. I-check natin ngayon kung dalawa na ba yung nalagay po mga kaibigan. So, multi-coin slot, tapos manage coin slot. Ayan, nakikita ho ninyo, meron pa po siyang available credit 1 kasi hindi pa po natin na-enable itong pangalawa po mga kaibigan, tindahan ni Marites. So, nakikita ho ninyo, dalawa na po yan. Disable po yung status niya. So, yung ating gagawin ngayon is click plus, tapos yung actions, 3 dots, click po yan. Tapos, edit mga kaibigan. Baba ho tayo. Okay, yung status niya is disable. I-click lamang po at i-enable ho natin. Tapos mga kaibigan, click edit para magiging masave po yun. Okay, so nakita ho ninyo, 0 na po yung available credits ho natin na dalawa kanina. Okay, so baba ho tayo. Again, offline naman po yung status niya. Pero no worries kasi nga, refresh lamang po natin yan. Refresh lang po natin. Okay, so pasensya lamang po yung ating kailangan dito. Kasi nga minsan kasi pag matagal, naiinip tayo, di ba? Pero yun lang, yung ating gagawin. Pasensya lang. Hanggang magiging online po ang status po niyan. So ngayon, offline pa. Click ko muna, ayan, yung insert ko niya is enable na. I-refresh ho natin ulit. Okay. So ayan, may nakita ho ninyo, online na po yung dalawang sa Vendo ho natin. So ngayon, pupunta na lang po tayo sa portal. So ipapakita ko sa inyo mga kaibigan, yung portal ho natin. Ayan, dito po sa insert money, click po yan. Makikita ho ninyo, 3 na po yan, di ba? So hulugan ho natin ito pong tindahan ni Marites ng 7 pesos din po mga kaibigan. Okay, pasensya po may bigan kasi yung 5 pesos po hindi po napasok kasi nga yung coin slot na gamit ko hindi po siya kumakain ng 5 pesos na bago. Wala po akong lumang 5 pesos ngayon kaya hindi po natin matest. Pero yun nga, okay siya kasi 2 peso po yung napasok doon po sa coin slot ni tindahan ni Marites. Ibig sabihin, okay po yung pag-combine ho natin. So, di ba, napakasimple lamang po mga kaibigan kung paano po siya i-combine. Yung pong una at saka yun pong pangalawa. So, ito mga kaibigan, okay na po yung sa Vendo 1, sa Vendo 2, na-combine na ho natin dun po sa base ho natin. Wala po talagang problema dun po sa pag-combine ho natin. Ano po ang problema mga kaibigan? Marami akong mga buyers sa Vendo ko na may mga reklamo. So, yung iba, binabalik sa Shopee. Yun yung napakahirap na part sa amin ng mga seller ng Subvendo. So, bakit nga ba mga kaibigan na hindi po successful yung pong pag-bind ng atin pong mga kaibigan dyan na bumibili ho sa atin? Kasi po mga kaibigan, yun pong sinasabi ho natin na dapat 85% pataas, dapat yun lamang po ang ating i-combine. So, wag po dun po sa 70% or 79 pababa, wag po ganun mga kaibigan para po ay magiging successful yung pong pag-combine ho natin. Kahit dadagdagan ho natin yan ng 3, 4, 5, successful po lahat yan mga kaibigan. Kung tama po yung proseso natin pong ginagawa. Sa Shopee mga kaibigan, napakaraming mga return sa akin.
Kasi nga hindi nila kinukuha kasi nag-test sila. Ito yung problema. Dapat sa pag-test, halimbawa, meron po tayong subvendo na nabili. Unang subvendo natin na combine ho doon sa base or sa main vendo ho natin. So ngayon maibigan, bumili ulit si customer ng isa pang subvendo. So pagdating nung subvendo na binili niyang isa, tinest niya agad doon sa main vendo na nagamit na po nung subvendong una. So yun pong mali. Dapat huwag po ninyong i-test yung pong nabili ninyo na bago doon agad sa main vendo mga kaibigan. Kasi nga, tinest nila na wala pang credit, wala pa pong credit sa yung main vendo kanila pong ginamit. So, pag-test nila dun sa main vendo na 1 credit lamang na para lamang po sa vendo 1, hindi gumana. Pag insert coin, hindi nag-credit o error. Ibig sabihin, mali yung proseso natin. Dapat, kapag more than 1 na yung ginagamit ng main vendo, dapat may credits ho tayo. So, dapat yung IP address pinapalitan to, kasi nga, more than 1 na yung ating ginagamit mga kaibigan. So, dapat maintindihan ho natin yon. Mayroon po akong customer na bumili sa akin ng isa, successful. Yun nga, pinuri pa nga ako sa Shopee. Ngayon, bumili ng dalawa. So ngayon, pagdating ng dalawa, sa tansya ko lang, ang ginamit siguro ay yung main vendo pa rin nung sub-vendo 1. Yung pinakaunang nabili niya, yun yung ginamit na walang credits, na hindi man lang pinalitan yung IP address. Kaya yung dalawang sub-vendo na nabili niya ay nag-error at hindi nag-function, hindi niya ginamit. Kasi nga, mali nga po yung proseso. Meron po akong video mga kaibigan sa YouTube channel natin. Nandun po yun, sinasabi ko po, kapag more than 1 yung sa vendo, meron dapat credits. Tapos wag po ninyong i-test yun pong bagong sa vendo ninyo, dun po sa main vendo, kung wala po kayong credits, kung hindi po ninyo na-config, no? Gaya nung, dapat kapag dalawang sa vendo po yan, dapat ganun po ang pag-config. Mayroon pong papalitan na IP address. Yung last number, dapat magiging 2 po yun kapag dalawa na po. Kapag 3, 3 na po yan. So, yan yung mga nagtatanong sa akin sa YouTube channel na bakit sir na hindi gumana yung pangalawa? O bakit hindi gumana yung nabili ko po sa inyong pangatlo? Kasi nga, doon po kayo nag-test sa nagamit na sa vendo or main vendo mga kaibigan. May nagtatanong, pwede ba natin na i-reflash yung Nodem ko kasi nga hindi po siya tama or mali po yung pag-combine natin. Pwede po natin siyang i-reflash. Ngayon, pag na-reflash po natin yan, tapos nag-combine po kayo sa main vendo ninyo na nagamit na po ninyo, 0 credits po kasi yon. Okay, so nag-malfunction, tapos hindi mo na na-combine ulit, recombined ulit. So, ibig sabihin po niyan maibigan, pag nag-reflash po tayo ng Nodem ko, make sure na i-reflash din po natin yung ating main vendo mga kaibigan. Okay, so ganun po yun. Para mag-start ho tayo ulit sa simula. Tapos, sa vendo to, so yun yung ating gagawin. Sundan nyo lamang po mga kaibigan, napakasimple lamang po. So, yung pong problema din na nagkikredit ng naghulog ka ng 5 pesos, tapos yung pong paghulog po ninyo is dumagdag po yung mga credits ng 2, 3, 5, 7 hanggang naging 50 pesos yung 5 pesos natin. So, yun yung sinasabi ko. Huwag po kayong gumamit ng power supply na meron pong 5 ampere. Kasi yung sub-vendo, yung pong mga ginagamit ho kasi natin, napakagaan lamang po, no? Ng amperahe na ating gagamitin. So, dapat, dun lang man po tayo sa 2 ampere. So, huwag po makulang sa 1 ampere, hindi po pwede. At huwag pong lumagpas ng 2 ampere, ng 3 ampere. So, dapat 2 ampere lamang po tayo kapag basic diagram po yung ating ginagamit. Pero kung gumamit ho kayo ng mga accessories, maraming mga accessories sa sub-vendo ho ninyo, so kailangan nyo na ng 3 ampere, 4 ampere, 5 ampere. Pero kapag gumamit ho kayo ng 5 ampere, 4 ampere, 3 ampere, na dumadagdag po yung mga credits kahit hindi po naghulog, ibig sabihin, palitan nyo po ng 2 ampere. 12 volts, 2 ampere. So dapat yun lamang po ang ating gagamitin. So ngayon, sabihin naman na ganun yung ginamit ko, sir. 12 volts, 2 ampere, pero ganun pa din, nagki-credit pa din siya. So, i-test po ninyo. Kailangan may tester ho tayo. Yun pong amperahe kung 12 volts, kung 2 ampere man yung nakalagay, tapos tinest po ninyo is kulang, kulang nga. So, yun problema. Palitan ho natin ng power supply. So, yun mga kaibigan. So, ngayon, mayroon ding problema na napakalapit lamang niya, tapos yung nakalagay sa SSID is hindi po umabot ng 85%. Paano po yung solusyon ng ganun?
So, yung ginawa namin, kasi nga napakalapit mga kaibigan, siguro mga nasa 10 meters lang yung layo ng nung antena. Kasi malapit lang po yung paglagyan ng customer. Kasi ginawa niya, UTP cable 150 meters away sa bahay niya. So, doon sa vendo, para mas malapit doon sa vendo. Pero yung problema, 70% lamang ho talaga yung nakukuha. So, ang ginawa namin kasi malapit, so yun, tinaray namin. So, okay naman po siya. Pero hindi nga po siya advisable, okay? So, itry lamang po ninyo, explore lamang ho tayo. Kapag pumalpak, mag-start ho tayo again sa simula. Yun, para matuto ho tayo, di ba? So, kung kayo po ay bibili maibigan ng Subvendo kit, plug and play, parts, ay meron po tayo mga kaibigan sa Shopee ho natin. Bisitahin nyo po yung atin pong link sa baba mga kaibigan. Tapos sana naman po is mag-like po kayo ng akin pong mga tinda doon kahit hindi po kayo bibili. Sana mag-follow kayo. Yun lang po yung aking hinihiling. At syempre, huwag po nyo kaligtaan na mag-subscribe ng ating pong YouTube channel. Mag-like, mag-share po ng ating mga videos. Para po sa susunod na atin pong mga video tutorial mga kaibigan. So yun lamang po mga kaibigan. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.